Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino, sinimula ng isang Pilipino, sinimula ng isang Pilipino. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Para sa ating episode ngayon, ating tatalakayin kung si Kristo nga ba talaga ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na itinayo noong 1914. Ano kasi silang claim, no? Babasahin muna natin itong Pasugo Magazine. Ganito pong ating mababasa sa Mayo 2019 sa pahina 41 na isunulat ni Ervin Almedina. Ito po sa kanyang article na may pamagat na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ganito po ang ating mababasa sa unang paragraph. Hindi kailanman itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo na siya ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Bagkus naniniligan siya na ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa bisa ng katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. Tandaan ninyo, sabi dito, meron daw katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. They tried to interpret it at lumalabas daw na ito daw ay nagpapahinggil sa Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Tanong, pwede lang ba ito? Babasahin natin mga kababayan sa Biblia. Ikalawang Pedro 1:20, ganito po ang ating mababasa. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman. Napakaklaro, private interpretation is not allowed. Ito babasahin natin mga kababayan. Ano bang tawag sa tao na gumagawa ng sariling interpretasyon? He tries to add some words sa Biblia. Babasahin natin. Sa Kawikaan 36 ng Magandang Balita Biblia, ganito pong ating mababasa. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Napakaklaro po ng nakasulat sa Biblia. Kaya sa unang paragraph na ito na sinabi ng ministro na si Ervin Almedina na ito, nako, parang may diferensya ata. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ito rin ang aral na itinataguyod ng kapatid na Eranio G. Manalo at patuloy na itinataguyod ng kasalukuyang namamahala sa iglesia ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Okay, sige. So ito raw yung aral na itinataguyod ng kapatid na Eranio Manalo. Tingnan natin. Sige nga, tanungin nga natin si Mr. Eranio Manalo. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino, sinimula ng isang Pilipino, sinimula ng isang Pilipino, at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa. Tignan nyo na. Sabi niya. Sabi ni Eranio Manalo dito, mga kapatid. Isa pong Pilipino ang nagsimula ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Klarong-klaro yan mga kababayan, no? Hindi naman pala si Cristo yung nagsimula ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Nako, parang mali ata ang article nito. Okay, ipagpapatuloy natin, ano? Kasi, meron po akong nabasa. Ito pong analysis ng isang mananaliksik
sa pamamagitan ng Ateneo de Manila University sa kanilang journal na may title na Philippine Studies sa Volume 3, Number 1. Pong ating mababasa sa pahina 26. Early History and Organization of the Iglesia. As early as 1911, according to residents of Taguig, Mr. Manalo had already conceived the idea of establishing his own church. But it was only in 1914 at Punta Santa Ana, Manila, that the Iglesia ni Cristo actually appeared as an organized religious body. Chief organizer was Felix Manalo himself. Napakaklaro. He had as collaborators Justino Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Turla, Benito Sumbilia, Raimundo Masilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales, Igmedio Zabala. Ay, ang dami. Basta ganun. Ang dami niyang collaborators. Pero ayon sa journal, ang chief organizer ay si Felix Manalo. Yan po ang resulta ng pagsusuri mula sa Ateneo de Manila University. Ako. Titingnan naman natin mga kapatid ang isang kakaibang idea na ipinapalabas ng mga Iglesia ni Cristo members. Ano? Ito po. Kasi sabi daw nila, natalikod daw ang Iglesia Katolika. Kaya yung pagiging Iglesia ni Cristo ng Iglesia Katolika ay napunta daw sa mga Iglesia ni Cristo na itinayo na ngayon sa Pilipinas noong 1914. Ba? Titignan natin. Sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Tandaan ninyo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko. Sino ba yung nagtayo? Si Kristo. Okay, si Kristo po ang nagtayo ng kanyang sariling iglesia. Ngayon, dito naman sa baba, meron pong sinasabi na yung pintuan daw ng Hades, hindi daw magtatagumpay laban sa kanya. Laban sa iglesyang itinayo. Ngayon, base sa talatang ito, masasabi mo bang posibleng matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Base sa talata, hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades sa salita ng Diyos na bersyon, sa protestanteng bersyon ng Mateo 16:18. Imposible talagang matalikod kasi sabi nga sa talata, hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Ibig sabihin, hindi talaga. Imposible talagang masisira at matatalikod kailanman ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iglesyang itinayo sa Diliman, sa Punta Santa Ana, Manila, yung iglesyang yan, mga kababayan, hindi po yan yung tunay na iglesia. Kasi, bakit sila nagsasabing tunay daw silang iglesia? Kasi kumakapit sila sa ideya na natalikod na daw ang iglesia ni Kristong itinayo daw ni Kristo. Kaya nga, napunta sa kanila ang pagiging iglesyang itinayo ni Kristo. Mali yan, mga kababayan. Labag yan sa Biblia. Nako, ang tanong, tama bang sinasabing ito na si Kristo yung nagtatag ng iglesia ni Kristo? Busted yan, mga kababayan. Mali yan, mga kapatid. Klarong-klaro po. Si Felix Manalo po ang nagtayo ng kanyang iglesia. Sinabi na ni Eranio Manalo na isang Pilipino ang nagsimula at nagtaguyod ng iglesyang itinayo sa Pilipinas. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino, at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa. Itong INC 1914. Klarong-klaro na yan, mga kapatid. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kababayan? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, magmaniwala sa sabi-sabi, i-check muna kung fact nga talaga,
hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I